First time ko pong gumawa ng ganito na bouquet gamit ang flower satin. Kaya tara, samahan niyo akong gumawa nito. Nag-cut lang po ako dyan ng ribbon na cream. Around 100 plus siguro. Or 150 plus. At ayan, tinupi-tupi ko lang ng ganyan. Pati na rin ang nude na color. Mukhang inabot ako dito ng 2 oras. Sa ganyan lang. Ganyan lang gagawin. Tutupiin at susunugin. Pero inabot ako ng 2 oras. At ayan, dinudugtong na natin para makabuo tayo ng rose. Ayan yung kulay nude. Pinagdugtong-dugtong lang po natin yan. Mamaya ay iikot lang natin yan para makagawa tayo ng rose. Nakagawa na nga po ako ng bridal bouquet. Kaya lang po, ito lang po ang first time na gumamit ako ng flower satin. Kasi may nag-order sa atin. Kaya sabi ko, okay, we'll try. Ayan, nakabuo po tayo ng flower satin. Ang una pong ginawa dyan ay 10 na flower na cream at 11 na nude. Okay, gumamit po ako dyan para sa handle. Gumamit po kasi may luma akong karton. Yan po yung karton ng aking mga web mesh. Kaya sabi ko, ito na lang gamitin ko. Paliliitin ko lang siya. Para pag hinawakan mo ay hindi masyadong bulky. At ayan, bumili po ako ng styrofoam at hinati ko lang po sa gitna. Yung kalahati lang po gagamitin natin po. Yung isa. At ayan, tinusok ko na sa gitna ang floral foam. Hindi ko na po naipakita ang pagdikit ng cream na flower satin dito kasi akala ko nagpe-play pa yung video ko, yun pala nakastop. Buti na lang tumayo ako at may kinuha, kaya ayan, nag-continue ulit. Nung nilalagay ka na nga ang nude na flower satin, kulang pa yung ginawa kong 11 na flower satin. So, kaya nag-decide ako na dagdagan ang flower satin para mabuo ito. Ayan. So, akala niyo mabilis pero wag ka, ang bagal niyan. Pinabilis lang yan yung video, yung speed niya pinabilis, kaya feeling niyo mukhang mabilis akong gumawa. Sa katunayan, inabot ako dyan siguro ng 30 minutes sa paggawa niyan. Hindi ko lang sure, 30 or 1 hour. Kasi, nagdagdag ako dyan ng 5 pa na flower satin na nude color. Ayan, pinagdikit-dikit ko na po yung mga spaces po. Fill-in po natin para hindi makita yung floral foam. Hindi ko na po binalutan ng tela. Yung iba binabalutan nila ng tela yung floral foam. Sa akin po, hindi na po ako nagbalot. Kasi po, full naman po, hindi po nakikita yung floral foam dyan. Pero mas maganda po pag binalutan nyo ng pera kasi nga po, Ano daw? Tela, didikit tela, talaga hindi pera. yung bulaklak. Ayan. Sa nakikita ninyo, dyan tayo sa ibabang bahagi ng floral foam. Sa hawakan niya. Naggupit lang po ako dyan ng strips ng satin. Siguro mga dalawang Dalawang sabihin mo. tawag dyan? Sabihin mo. 2 ATM kahaba. At ayan, pinagdikit-dikit ko po isa-isa. Payo ko lang po, wag po maglagay Kasi ng sabi ko, glue hindi na gun sa hindi ako gagamit styro ng, kasi malulusaw po yung styro. Sa ribbon kayo lace. maglagay ng Gusto ko sana lace. glue Kaya yung gun. pinakita ng customer sa ng glue akin, stick pala. puro satin. Kaya ayan, satin ribbon. Kaya ayan, nag-cut lang po ako dyan ng 2 ATM kahaba. At saka ayan, pinupi ko po papasok.
para ano siya, maging round tingnan. Ayan. O, pagkatapos ko po niyan, nilagyan ko ulit ng glue gun para dumikit po ang ibang parte ng ribbon. Kasi sabi ko nga po, hindi po natin nilagyan ng tela dyan sa loob. Yung iba nilalagyan ng tela, ako diretso na. Tapos ayan, babalutin natin yung handle niya. Naglagay ako, syempre, satin ribbon pa rin ang ginamit natin dyan. Tinakpan lang natin yung butas para hindi makita. Okay, pagkatapos, pinagdikit at nilagyan ulit ng cream na ribbon. Ayan, pinaikot ko lang po siya. So, pwede kayong mag-start sa baba or pwede kayong mag-start sa taas. Anyway, kahit anong gusto nyo, bahala kayo. Basta, mabalot nyo lang po yung handle na yan. O, dinoble ko po yan dyan kasi medyo manipis po ang satin. So, dinoble ko para maging makapal yung niya, yung tela niya. Naglagay din po ako dyan ng sequence. Sequence ba yan? Basta ang trimmings. Naglagay po ako dyan ng silver trimmings sa baba ng handle at saka doon sa taas ng handle. Ayan. Nilalagay ko po. Okay. Pagkatapos niyan ay naghanap ulit ako na pwede kong gamitin. At may nakita ako na mga gems. Kasi sabi ko, hindi ko na sana lalagyan. Kasi ang binigyan na picture sa akin ni customer ay plain lamang. Kaya lang sabi ko, parang kulang. Parang kulang. Hindi namin yan napag-usapan. Pero sabi ko, lalagyan ko na ng pearl. Pearl gems at saka silver na button. Ayan. Iniisa-isa ko po ang rose. Nilalagyan ko po ang gitna niya. Lalagyan ko ng pearl o di kaya ay ng silver na bilog. O di kaya ay ang gems. Ayan. O diba? At ayan na po ang ating, hindi ko po naipakita sa inyo. Naglagay din po ako ng ribbon dyan sa ibaba. Siguro mga 3 ribbon. At nilagyan ko rin ng gem sa gitna niya para maganda siyang tingnan, diba? O, ayan, pinapaikot ko na. Tapos na po ang ating bridal bouquet. Sana'y masayahan si customer sa kanyang bridal bouquet. Ikaw, nag-enjoy ka ba sa panonood? Comment naman dyan. At nang mabalikan kita. Follow for more. Bye-bye.